Bago tayo mag-umpisa, pwede mo bang paki-subscribe ang aking channel, paki-like na rin ang video, maraming salamat po. Sa isang digmaan sa disyerto ng Afghanistan, isang sundalo ang nakaligtas sa isang pagsabog na kumitil sa buhay ng kanyang kapatid at ng halos buong team. 2 taon matapos ang trahedya, bumalik siya sa pinakamahirap na military training bilang sundalong kilala na lamang sa isang numero 81. Magsisimula ang pelikula sa mainit at maalikabok na Afghanistan. Rinig na rinig sa radyo ang gulo ng komunikasyon, parang signal ng cellphone sa bundok. Putol-putol habang nakatigil ang mga military vehicle. Lumabas itong si 81. Imbes na kabahan, nakikipag-asaran pa ang Lodinyo sa mga kasamahan niyang sundalo. Doon natin nalaman na yung kabardagulan niya ay sarili niyang kapatid. Solid ang bonding nila, pati tattoo sa braso, pareho. Habang nag-aayos sila ng sasakyan, biglang nagdrama ang utol niya. Sabi niya, parang kinalimutan na raw nila ang mga pangarap nila ng maaga. Medyo loading pa si 81 kaya ipinaliwanag ng kapatid niya ang tungkol sa Ranger Assessment Selection Program. Sabi ni 81, may isama mo na lang si Tommy, wag ako. Pero mapilit si brother, gusto niya team goals sila hanggang huli. Hirit naman ni 81, JD, hoy tignan mo nga tayo sa salamin. Hindi na tayo 18, matanda na tayo at pangit. Pero dahil sa matinding power of persuasion, napapayag din si 81. Iniwan niya ang pag-aayos ng kotse sa kapatid niya at naglakad palayo. Boom! Bilang isang dambuhalang pagsabog ang naganap. Wasak ang lahat. Isa-isang tinitira ang mga sundalo na parang mga target sa perya. Sinubukan ni 81 na tumakbo pabalik para iligtas sila. Pero pati siya, natikman ang bagsik ng bala. Pagdilat niya, may piraso ng bakal na nakabaon sa binti niya. Pagbangon niya, para siyang pumasok sa isang horror movie. Ang mga teammates niya, watak-watak na ang katawan. Nakita niya ang kapatid niya, naghihingalo na rin. At huling hininga na lang ang hinihintay. Fast forward, 2 taon nang lumipas. Makikita natin si 81 na nasa loob ng bus kasama ang ibang sundalo. Papunta sila sa Ranger Training Base sa Colorado. Sabi ng sumalubong sa kanila, walang cellphone, walang pitaka, at higit sa lahat, wala na kayong pangalan. Simula nun, para na lang silang menu sa fast food, puro numero. Ang bida nating si 81, yun, naging number 81 at ginawang team leader dahil sa lupit ng record niya. Humarap sila sa sergeant na ang lupit mag-speech. Sabi niya, sila ang first responders ng buong bansa. 8 weeks silang papahirapan, gisahin sa sariling mantika hanggang sa ma-reach ang mental at physical limit nila. Ang grand finale, isang 24 na oras na simulation na tinatawag nilang Death March. Parang pangalan pa lang na pag gusto mo nang mag-back out, di ba? Sa mga sumunod na linggo, kitang-kita ang hirap. Yung iba parang kandilang nauupos na sumusuko. Pero si 81, iba ang Lodinyo. Habang ang iba, naghihingalo na sa pagtakbo sa bundok. Siya, parang nakamotorsiklo sa bilis, malayong nauuna. Humanga ang lahat sa commitment niya. Nagtanong si Sergeant kung sino na ang nakatikim ng totoong gera. Nagkwento yung iba, pero si Sergeant parang hindi man lang natinag. Hanggang sa dumating siya kay 81. Sabi ni 81, lumaban siya para sa mga Spartans. O biglang nanahimik ang paligid. Pati si Sergeant, parang nakakita ng multo sa gulat. Habang naghahapunan, chismisan ang mga sundalo. Doon natin nalaman ang alamat. Si 81 pala ay may silver star dahil binuhat niya ang patay niyang kapatid ng 16 na kilometro pabalik sa base. Grabe, 16 na kilometro. Parang tumakbo ka mula monumento hanggang Makati habang may pasan na tao. Dumating ang week 6 at lalong naging bloody ang training. Isang gabi, binangungot si 81 tungkol sa pagsabog sa Afghanistan. Ginising siya ni Sergeant para sabihing, final week na boys, test underwater durability. Sa isang umahon ng mga sundalo dahil hindi na makahinga si 81 at ang isa pang lalaki. Parang may hasang. Pero habang nasa ilalim ng tubig, biglang nag-flashback kay 81 ang mukha ng kapatid niya at ang sakit ng pagkamatay nito sa mga kamay niya. Ayun, nawala ng malay si Lodi at kinailangang i-rescue. Sabi tuloy ng mga kasama niya, sira ulo talaga tong taong to. Habang ang mundo ay abala sa balita tungkol sa 505 polem. Isang misteryosong bagay na papalapit sa mundo. Pinatawag si 81 sa opisina. Ang balita, uwi ka na 81, kick out ka na. Nagwala si 81. Sabi ng mga sergeant, hindi nila duda ang lakas niya pero ang utak niya parang damaged goods na, hindi raw siya marunong makisama at kailangan pa ng pills para makatulog. Pinapipirma siya ng contract na kusang aalis. Pero si 81,
matigas pa sa semento. Tumayo siya at sinabing, maghahanda na po ako para sa parade. Sabog ang galit ni Sergeant pero sa huli, dahil sa lupit ni 81, pinayagan din siyang ituloy ang final test. Sa final mission, kailangang iligtas ang isang piloto sa teritoryo ng kaaway at pasabugin ang eroplano gamit ang C4. Si 81 ang bossing ng grupo. Sumakay sila sa chopper at go na sa mission. Sabi ni 81, 24 na oras lang tayo rito, walang iwanan. Gabi na at nagpapahinga sila nang biglang may kumaluskos sa gubat. May kung anong secret weapon silang nakita sa malayo at ang masaklap pa, nawalan sila ng signal. Para silang mga bulag na naglalakad sa dilim. Pinalibutan nila ang eroplano at kinabitan ng C4. Pero si 81 nakapansin ng kakaibang ilaw sa malayo. Pag-check niya, nakita niya ang isang bumagsak na ordinaryong eroplano. Doon niya na-realize, maling eroplano ang nilagyan natin ng bomba. Shocks. Pero huli na ang lahat. Boom. Sumabog ang C4 sa ibang sasakyan. Pero imbes na mawasak, parang kiliti lang sa kanya ang bomba. Ang sasakyan biglang gumalaw, nag-transform din at naging isang giant alien machine. Parang Transformers pero mas masama ang gising. Sinimulang iskan ng mga makina ang mga sundalo at isa-isang pinatamaan ng laser sharp precision. Parang video game lang. Yan. One shot, one kill. Nailigtas ni 81 ang isang kasama sa huling segundo bago sila tumalon sa bangin. Wasak ang team ni 81. Naglalakad siya mag-isa para hanapin ang radyo pero nakita niya si Sundalo 111 na wala ng buhay. Ang kompas ni 81 parang ulong nahihilo, nagwawala ang needle. Biglang sumulpot uli ang makina at pinatay ang isa pang sundalo habang binali naman ang binti ng isa pa. Nagtago sila sa ilalim ng bangin, pigil hininga hanggang sa makatakas. Habang tumatawid sa ilog, gamit ang lubid, na-stuck ang isa nilang sugatang kasama. Susubukan sana nilang tulungan pero ang kompas nangwala na naman. Alam na inatake sila ng makina at nahulog silang lahat sa ilog. Swerte pa rin si 81 dahil kahit na-scan siya ng makina, nakalusot pa rin siya sa agos. Nakarating sila sa isang baryo pero abo na lang ang natira. Nakita nila na pati bundok hinati ng makina na parang papel. Doon na sila naniwala. Hindi ito galing sa Earth Base. Nakita rin nila ang isang naghihingalong sergeant sa ilalim ng mga gumuhong bakal. Dito na lumabas ang totoong hugot. Hindi pala binuhat ni 81 ang kapatid niya noong una. Nahimatay siya 100 metro away habang ang kapatid niya ay buhay pa at humihingi ng tulong. Ang silver star niya, para sa kanya, isa itong paalala ng kanyang kabiguan. Sa gitna ng drama, dumating uli ang makina. Nag-drive sila ng sasakyan para tumakas pero nakalimutan ang bala. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa mawasak ang sasakyan nila at mahulog sa bangin. Sa huling sandali, bago mawala ng malay si 81, nagpakawala siya ng isang fatal shot sa makina. Nagising si 81 mula sa coma at nakita ang mga kasama niyang sinusunog ng buhay ng makina. Akala niya tapos na ang lahat. Pero ang makina parang may unlimited lives. Nabubuhay uli. Nakita niya si 7, isang survivor, at binuhat ito sa gitna ng ulan. Sabi ni 7, kilala niya ang kapatid ni 81 at mabuti raw itong tao. Doon nagka-idea si 81. Pumasok siya sa isang storage area, kumuha ng mga explosives at nung lumapit ang makina, kaboom! Pero hindi pa sapat yun. Lumabas si 81 na nakasakay sa isang excavator. Parang construction work, sinalpok niya ang makina sa bangin hanggang sa pasukan ng buhangin ang mga opens or vents nito. Nag-overheat ang system ng alien at sumabog. Sa wakas, akala ni 81 ay tapos na. Pero bago tuluyang mamatay ang makina, naghagis pa ito ng huling bomba. Takbo si 81 para sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang oras, makikita si 81 na pasan-pasan si 7 habang dumarating ang mga helicopter. Sa wakas, natawid na niya ang finish line kasama ang isang buhay na kasama isang alay para sa kanyang kapatid. Sinabi ng sergeant na ang mga makina ay kumalat na sa buong mundo. Pero dahil sa talino ni 81 ang pag-atake sa vents, may pag-asa na ang sangkatauhan. Sa huling eksena, si 81 na ang tumatayo bilang leader, nagbibigay ng matinding motivation speech sa libu-libong sundalo habang nagmamarcha sila para ubusin ang mga
alien invaders. Dito nagtapos ang pelikula.